Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ate Makmak, thumbs love done watching here in Kuala Lumpur. Oy, Mini Wong's vlog pala to. O, nasa na ang iyong kaibigan? Si si Ate Brigera Vlogs. O, ayan, punta na natin tong bagong video ni MG featuring Nanay Susan. Ayan. Alam niyo si Nanay Susan, ang isa sa mga nanay na laging meron niyang words of wisdom. Kahit noon pa, lagi yan merong mga payo na talaga namang talagang hindi from mouth lang, yung bigla niya lang nabanggit, hindi, from experience. Kasi si Nay Susan dati nung nasa Kulaong pa ako, nakakasama namin sa mga tawagan sa GC. Tapos minsan nakakatawagan din namin siya. Pero hindi madalas, pero nakakatawagan namin. Balitaan lang, kamustahan lang. Tapos si Nanay Susan kasi siya, busy sa trabaho 'yan. Pero alam nyo, kapag nagla-live ako, laging nandiyan 'yan eh. Tapos meron ako mga live diyan, makikita niyo 'yan diyan. Hindi ko lang alam kung ano yung exactly yung mga live ko noon, nung kay Kulaong. Meron yan time, Nanay Susan time, noon. Hayaan ko lang si Nanay Susan, magsalita na magsalita. Babanatan niya yung mga basher ni, ni Kulaong noon. Kasi pro Kulaong pa kami noon. O, hayaan ko siya. Mga 1 oras. Naku, magsasalita yan. Mga pro Kulaong kami noon. Babanatan niya yung mga anti-Kulaong noon. Sino-sino yung mga nanira kay Susan from FFCI USA? Yan ang hindi ko na nakilala, hindi ko na naabutan. Kasi nung umalis ako, hindi sumama si Nanay Susan, naiwan. Naiwan siya doon sa FFCI, naiwan siya sa mga Kulaong. Hindi ko po alam kung sino yung nanira kay Nanay Susan. Boss Mac, normal po ba nagigil ako kay Kulangot? Kung gigil ka na gusto mo siyang sapakin, normal yan. Pero kung gigil ka na gusto mo siyang jowain, hindi po normal yan. Reynaldo Cabanyero, malapit na si Kulaong, Boss Mac. Naka-headline na siya, malapit na siyang mahuyo. Oo. Ayun. So, eto play na natin tong video ni MG. Alam nyo eto nga pala yung isa sa mga rin. Kumbaga, ito yung isa sa mga interview na masasabi nating expose si Kulaong kasi ito pong si Nanay Susan talaga ay nakaka-direct kay Kulaong to. Isa to sa mga talagang merong magandang kwento kay Kulaong dahil direkta siya. Hindi siya yung kumbaga nakakakontakan niya si Kulaong sa FB. Tapos talagang malapit si Yama dito. Mami Susan talaga tawag sa kanya. Kahit noon pa, ako Nanay Susan tawag ko sa kanya. Mami Susan ang tawag sa kanya ng lahat noon. Nagdemanda na siya dito. Kasama si Tol JC De La Cruz. Sabi ko, Matagal po ba yun na panahon na nagbibigay? mga 2 taon, Oh my God! Tas marami sila. madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. All member.
So umaabot ng 80 million pesos yung nakuha Siguro nila. ganun, di More ba? or less, oo. Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. Si Jam, hiningan May din kayo excuse Jam dyan? para sa kuya niya. Oo, eto masakit. As a Christian, hindi ka dapat manloko. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Oo, na totoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako, nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Anong kasalanan ko? Hoy, money pay, oh. Baka magamit na natin yan. Yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, tonight, sobrang ganda po ng ating episode. Pero sa isang banda, nakakalungkot din talaga to. Kasi isa na naman ho itong testimoniansa, no? Sa mga naloko or nabudol, di umano, ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Atin hong mapapakinggan ang storya ni Madam Susan. So, Madam Susan, maraming salamat at kayo nandito. Kung tawagin siya ni Norman back in the day ay Mami Susan. So, isa po siya sa mga mamis na tumulong back in the day kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, meron na tayo na interview si Mami Karen Whitmore ng UK. Ngayon naman, nandito tayo, nasa harap natin si Mami Susan ng USA, mga kahombre ko. Okay? Mami Susan, magandang araw sa iyo. Magandang araw. Marami hong salamat at kami ay pinaunlakan nyo sa munting panayam na ito. Marami pong salamat. Mami Susan, kwento nyo naman po sa amin. Saan nagsimula ang kwento ni Norman Mangusin sa buhay nyo? Nagsimula yan nung makita ko siya na sa YouTube. Online, Hindi, nung panahon ng COVID na sabi ko, ay ang galing naman nito. Isang trilyonaryo kasi we don't know kung ano talaga, no. So humanga ako until parang naano ako na manood ng manood. Na-addict kayo manood? And then, naano ako sa challenge kasi ang katuwiran ko noon, yung parati ko sinasabi na many are called, few are chosen. Okay. Maybe tinawag ako ng Panginoon para tumulong. Yun, challenge ko siya sa bigas, bigay ako ng bigas dito, bigay ako ng bigas doon. Kumbaga, tinanggap niyo yung challenge niya. Okay. Nagkaroon siya ng mayaman challenge. Ngayon, yung mga tao, katulad ng isang barangay, bibili ako ng mga 20 to 40 na bigas, and then i-challenge ko siya kasi i-double daw niya yon. Ganun yung mayaman challenge noon nung nag-uumpisa siya. But Ganun yung yung palabas ni Kulaong. Kunwari ako, mamimigay ako 10 sakong bigas. Dadagdagan niya yan ng 20 na sako. Ganun. Double ang kanyang ibibigay. Meron noon parang ang daming tilapia na may sumagot noon, tilapia. Yung iba naman, manok, yung mga kals. Dodoble ni Kulaong. Alam nyo, hindi na doble. Kasi walang budget si Kulaong. Yung kanyang yabang, kumare, meron lang nakita niya, o mamimigay ng 10 sakong bigas, yun, papatulan niya yun. Pero kunwari, magbibigay ka 50 sako ng bigas, hindi ka papatulan. Bakit? Putang na laki ng yung 50 sako. Kasi ang ibibigay niya, 100 sako. Hindi ka niya papatulan, hindi ka niya sasagutin sa mayaman challenge. Kasi putya, gagastos 100,000 sa bigas, nako, walang pambayad. Kasi po, nung pandemya, nung lumabas si Kulaong, hilahod na si Kulaong noon. Hindi na siya gaanong nakakakuha ng pera kay Brian Tiong. Bakit? Na-discover na hindi siya tunay na Marcos, inubos sa kasino yung karamihan ng perang 300 million na ibinigay
at nambubudol. Yun. Kaya po, hilahot na si Kulaong nung lumabas nung pandemya. Sad to say, ni isang butil ng bigas, hindi ako nakakuha. Kasi nung sinabi nilang magbibigay, sasagutin, nagkataon naman ang araw na yun, hinuli siya. And wala ako dito, it was my cousin. Wala na silang nilabas na bigas. Pinapadala niyo yung pera niyo dun sa pinsan niyo, kumbaga. Oo, Para bumili ng bigas. bumili ng bigas, i-challenge. Okay. Para maging I-video, doble. kumbaga, i-video. Oo, idodouble yung bigas kung itutulong, di ba? Kumbaga, napaniwala kayo sa ganung Oo, style. Okay. ang sawa nga ng Diyos, ng isang butil ng bigas, wala. Okay. So, yung 40, ibinigay nyo pa rin naman, ipinamahagi nyo. Oo. Eh, nung mga ayon, sumilang na yung maraming mga vlogger, yung mga ganyan, na ano tayo sa, kunyari, may mga bata na nasa ospital. Mababait yung mga vlogger noon, walang mga scam. Mhm. Ngayon, nung ano yon, nagpapadala ako sa pampa-ospital. O sabi ko kay Papa Papa Bear, merong isang batang COVID. Hanapin mo yung ospital. Mhm. Go tayo dyan, bili mo ng gamot, bili mo. Eh, nung dumating doon sa Papa Bear, patay na yung bata. Sabi ko, Papa Bear, ibigay mo pa rin ng pera. Kaming dalawa ni, kasi hindi pa ako vlogger noon. So, ibig sabihin, wala akong intensyon na magtutulong para i-vlog, ganon. Alam mo ba, humihingi yan ng kalahating milyon allowance, Sa buwan-buwan, kulungan. sa kulungan. Andun kami, talagang nakikinig kami kasi inaano niya kami. Mhm. Nagtataka naman kami, trilyonaryo. Doon na ako medyo, Na-question. parang, hindi ako tulad ng mga mami na araw-araw nagbibigay ng palipad. $50, $100. Kaya umaabot ng milyon yung ano niya. Kita niya. Kasi anong nangyari doon, sipsipan. Yun. Nabiktima pa ako dyan na may nagalit sa akin, mami, taga-Italy. Hindi ko naman inaano. Kasi sila gusto nilang mag-charity. Kung may Yan ang naging problema noon sa dating Kulaong Nation. Sipsipan, awayan. Pero eto kasi si Kulaong magaling eh. Nag-aaway yung dalawang mamis, merong nag-aaway na mga nanay, pero parehas pa ring kinakalinga ni Kulaong. Kakausapin niya yung isa, sasabihin niya, naku, wag mo nang anuhin yun. Kunwari, nag-aaway si Molek saka Iskulugonitis. Wag mo nang anuhin yung si Iskulugonitis. Ano yan? Hayaan mo siya. Hayaan lang natin siya. Kasi tama lang naman yan na wag mo na lang pansinin. Basta tayong dalawa nagkakaintindihan. Ganun yun. O ngayon, kapag kinausap naman si Molek, sasabihin naman, pag kinausap si Iskulugonitis, sasabihin naman, Molex, huwag mo nang pansinin yung si Iskulugonitis, huwag mo nang pansinin si Molex. Basta tayong dalawa nagkakaintindihan. Hayaan natin siya. Ganun ang style ni Kulaong. Kumbaga, walang tapon. Kasi, parehas niya mapapakinabangan. Parehas niya mapeperahan. Ganun yun. Kahit na, kunwari, may nag-aaway na grupo. Kunwari, Team Henry, saka Team Kenkel. Parehas mga FFCI leader, ganyan. Nagkaroon ng pagtatalo. Kakausapin niya yun. Ay, wag niyong pansinin yung Team Kenkel. Team Kenkel. Wala yan. Wala yan. Dito lang kayo sa akin. Akong bahala dyan sa mga yan. Pag kinausap naman, wag mo lang pansinin yung Team Henry. Dito ka lang sa akin. Akong bahala. Nako. Hindi makakaporma yan sa'yo, mas kampe ko sa inyo. Ganun ang style ni Kulaong. Kumbaga, inaano niya, hinihilot niya magkabilang panig kasi the more is scam. Hindi the more the merrier, no? The more supporter, the more scam ang magagawa niya. Yun po ang Kulaong style. mag-charity kayo, bulsa nyo. Tama. How can you imagine in 1 month, $500 to $800 ang ipabibigay ko? Kaya umayaw ako. Ganun ang gusto nila, kumbaga. Bawat isa sa kanila, katulad nito kunyari, nagtayo ng FFCI. Hindi ako sumali. Member, bawat isa, $800
pesos. Yung FFCI yung ko bigay- no, yung na personal. Yung Oo. personal. Oh my God. marami silang tinatag na mga investment. Hindi ako sumali kasi nasa Amerika ako. Sabi ko sa kanila noon, bakit kayo magbabayad sa FFCI na member? Ihulog nyo na lang sa SSS, sigurado pa kayo. Lagi ko pinagagalitan yung mga Ito pala. Sino nakapanood nung ano? Sino nakapanood nung interview ni Kulaong kanina? Kulaong ganito ang interview. Mas marami na kinukwento yung ini-interview. Anong nangyari kanina, Kulaong, nakita ko, ikaw yung dapat na i-interviewin, pero ikaw yung mas maraming kuda. Yung mag-i-interview sa'yo, hindi nakapagsalita eh. Eto, kahit papano, si MG nakakapagsalita pa, nagtatanong. Yun, wala. Nakita natin yung interview ni Kulaong. Interview sa sarili. OFW. Pero 800 pesos, tama? Mm-mm. Okay. Bakit nyo ibibigay sa FFCI Yung na pera. bagong-bago na hindi man lang established Mm-mm. para saan yan? Mm-mm. Ginaganon ko sila. O ngayon, ang tanong nila sa akin, Mami Susan, nasa na yung binigay namin? Sabi Matagal ko, po ba yun na panahon na nagbibigay? mga 2 taon? Oh my God! Tas marami sila. Madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. All member. So umaabot ng 80 million pesos yung nakuha Siguro nila. ganun, di More ba? or less, oo. Hanggang saan ang FFCI hindi registered. Hindi registered, yes. Oh, ngayon ito naman mga to, ako mula nung nagkaroon ako siya, ako tinatanong. Mhm. Sabi ko, guys, saan kayo nakakita ng trilyonaryo? Hindi naman tayo tanga, sir. Tama. Siyempre naman. Kahit paano may maniniwala ka, Reyna daw ang ina. Ng Cordillera, tama. Ayun, sabi ko nga, inanakan daw yung nanay niya, gumamit ng IVF. Nung panahon pala nila, hindi pa uso Hindi pa- yon. Wala pang ganun yata. Di ba? Eto tignan natin. IVF. Yung ano ba, immuno-vitro fertilization ba yun? Immuno-vitro fertilization yata. Yun yata, in vitro fertilization. 1978 po. Unang nagtagumpay ito daw pong in vitro fertilization ay unang nagtagumpay noong 1978. Ang first baby po na ipinanganak, siya ang kauna-unang test tube baby sa mundo, si Louis Brown. Mga siyentipikong nasa likod nito, si Robert G. Edwards, nakatanggap ng Nobel Peace Prize noong 2010 dahil sa IVF, at si Patrick Steptoe, gynecologist na tumulong sa procedure. Ang unang matagumpay na IVF sa Pilipinas ay nangyari noong 1996 sa pamamagitan ng mga fertility specialist dito sa bansa. Simula noon, mas naging accessible na ang fertility treatments locally. So, 1996 pa nagkaroon dito sa atin. Pero sa kwento kasi ni Kulaong, siya daw ay nabuo sa Belgium. Sa Belgium daw. Pero syempre yon, katang-isip lang ni Kulaong yon, hindi talaga totoo yon. Gusto lang niyang palabasin na siya in vitro fertilization baby. Pero hindi po totoo yon. Anak talaga siya ni Gilbert Mangusin. Kaya yung sinasabi niya na ito pong si Kulaong ay pinanganak na using the IVF, nakwento niya din po sa akin yan eh. Nakwento niya rin sa akin yan. Pero, hindi nga po totoo. Dahil nga po, saan ka naman nakakita
ng itetest tube baby si Kulaong, yun ngang 1978 dun pa lang nagkaroon ng IVF. Ngayon, eto pong video na ito na ipe-play na to, ayan nakalagay, Nanang ipilim, dele kadugo, piro seya nagselang, dele kapatid, si Jam, ipilim, not connected to Jam Antonio. Publicly posted by Yamatan. Ito po ay galing kay FLM for Filipinos na video. Hirap na hirap kami dating magbasa ng kanyang caption. Hirap na hirap kami magbasa ng caption niyan. Bakit? Kasi ayan Nanang ipilim, dele kadugo, piro seya nagselang. Di ba? Magaling yung gumawa nito sa FLM for Filipinos. Hanggang ngayon, misteryo po yan kung sino si FLM for Filipinos. Nawala lang bigla yung channel niya. Hindi na namin makita. Dati, more than 100 videos. Mga ganun po yata ang nandoon. Ang dami talaga. Ang daming videos niyan. Yung FLM for Filipinos. Tapos, bigla na lang nawala. Bigla na lang hindi na namin siya nakita. Ako naman kasi nakapag-record ako nung iba. Pero hindi ko iniisip na mawawala Tapos yun, nung nawala nga, sayang. Kasi hindi namin nakuha hindi ko nakuha yung lahat ng videos. Wala ako ni isang dugo niyan. Kaya nga, boss. Nanay niya nagsilang sa akin, Yama. Pero kahit yung ina na nagsilang sa akin, wala akong dugo nun. Alam mo ba yun? Yes, boss. Naiintindihan ko. Paano? Sige, paano nangyari yun? Dahil, Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya, pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yan? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. Okay. Dahil hindi na pwede mga nakamami ko. Matanda na. Kumbaga, yung in-inject, parang kay Labelo. Ganun. Yun. Nuggets din ni Yama. Hindi nuggets ni Yama no? Pero nakakatuwa kasi, paano nangyari yun? Kasi siguro, nabasa ni Kulaong, merong in vitro fertilization, nabasa niya siguro, pwede ko itong gawing palusot na kunwari in vitro IVF baby ako ni Pacifico o kaya ni Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos Sr. Siyempre, kasinungalingan ni Kulaong yan. Pwede ba yan? Pwede yun, boss. Kay Vicky Bello, ganun yung ginawa sa anak niya Di ba? Pwede ba yun? Di ba? Tingin mo ba papatok yun, yung palusot na yun? Parang ganun yung gusto sabihin ni Kulaong. Kasi nga, syempre, si Kulaong, gagawin niya ang lahat, kailangan niyang gawin ang lahat para lamang mapagmukha siyang Marcos. Inano sa ibang babae. Yung in-inject doon sa ibang babae. Kasi, Pwede pala mangyari yan. pwede. Pero hindi, yan nanang ko. Yan ang nagsilang sa akin Kaya natatabemi siya doon. Ang masakit kasi, alam mo ba, mayroon tayong mga OFW nag-invest doon sa 3 for your money. Yung mga ganong negosyo noon, 200,000, 100,000 na inipon, pagpagawa ng bag. Pinagkatiwala sa kanila. 200, 100K tas ibinigay dito sa mga to. Oo, para daw nagtatayo sila ng mga investment, madali daw ang kita. Kaya sinasabi ni Kulaong noon, marami siyang negosyo naalala nyo, meron siyang isang live, sabi niya, paano ako mambubudol ba? Parang ganun yung sinabi niya. Paano ako mambubudol? Nakakulong nga ako, nakapagtayo nga ako ng kumpanya doon sa Cebu. Pero yung negosyo na yon hindi kanya. Kay Chili Tita Kabatingan.
Hindi siya sikat nung nandun kami, 14 vloggers, hindi siya ganong kilala. Kasi nangyayari dito, bubudulin niya yung mga ibang nanay. Bubudulin niya. Tapos papangakuan ng papangakuan. Tapos meron ulit mga bagong batch ng mga mamis na maniniwala sa kanya. Bubudulin niya tapos pangangakuan ng pangangakuan. Hanggang maulit lang ng maulit yung pattern. Hanggang maubos yung mga mamis na nagtitiwala sa kanya noon. Ngayon, dito po sa mga ano na ito, issue ng IBF na to, wala pa nga po talaga sa Pilipinas nung IBF na yon. Dumating nga daw po dito sa Pilipinas, successful na IBF baby ay 1996. So, malabong si Kulaong ay maging IBF. Bakit? Kasi, kung si Kulaong ay naging IBF baby noong 1979, 1979 pinanganak daw to imposibleng hindi mabalita na first Filipino IBF baby. Diba? Biruin mo, katindi nun. Kauna-unahang IBF test tube baby ng Pilipinas, si Kulaong. Hindi siya nabalita. Bakit? Kasi nga po hindi totoo. Diba? Kasi kung totoo talaga yon, headlines talaga yan. Kahit na sabihin mong sa Belgium nabuo yan, diba? Nabuo tong kauna-unahang Pilipino na test tube baby na nasa sinapupunan ni Cordillera Princess Remy Mangusin. Ay, Remy Antonio pa pala. Remy Antonio pa pala kasi Antonio pala apelyido nung si Nanang Remy ni Kulaong. 'Di ba? Remy Antonio. 'Di ba? Hindi malilihim 'yun Kasi yan, kumbaga matinding matinding milestone sa mga Pilipino 'yan. Kaya yan nga po, katang-isip ni Kulaong. Nasobrahan sa panonood ng 80s sci-fi. Like Blade Runner, gumawa ng fictional backstory para sa sarili niya where he is a replicant. Madcat Gaming di yan pinanganak si Kulaong. Sumingaw lang yan. Kasarap. Ay, psikologo na 80s. Kasarap daw ipatrabaho. Pagtrabahuhin nyo na lang. Gawin nyo na lang construction. Ipakilala nyo kay Foreman. Saka kay Foreman, kay yung sila malupiton. Mga tao kasi naniwala agad. Chris Mapiao. Ayan. Molek, so can we say na syndicated talaga sila since it seems to be a criminal enterprise with him in the center. Parang variant ng Ponzi scheme talaga. Tama po. Kay Iscalogonitis, nababadrip ako ng gusto. Hindi lang soplak gagawin ko sa Kulaong na yan. Sarap i-baseball bat sa mukha.